Yes, hello everyone again. Welcome to my channel. Share your story, Ronnie Harabel. And in a way, it's time to it's good to see you right now here. So if you hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and like, and then comment to this comment section in this my video kung ano po ang inyong saloobin. I'm gonna be respect whatever you are. Kung ano po ang sa inyo po. Anyway, this time ating po pag-uusapan dahil po ang ating pag-uusapan ngayon ay sa bagong video nito ay makakauwi pa ba si former President sa Pilipinas? Kasi alam nyo halos pong mga Filipino, mga FWs ay sana talagang they wanted to makauwi na po ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. At nag-alala din po sila kasi sa kanila sa health ng ating former president because he is now 80 years old at hindi pa rin ito natatapos dahil po palapit na rin po ang darating na hearing this coming September sa ICC. Pero hindi pa rin po ito matatapos dahil po ang lagi pong inaas na ating mga kababayan, that is 90% po na sana po makakauwi na ang ating former president. Pero bago po tayo mag-umpisa at mag-video reaction or mag-commentary sa mga sitwasyong ito, ay hiniling ko po na ating po suportaran muna ang aking member na si Ma'am Ors Coley or Cole Joyce Channel. At bisitahan niyo po siya and i-search niyo po ang kanyang pangalan at mag-subscribe po kayo, manood po kayo sa kanyang video at yes po at mag-subscribe and just comment para po alam niya rin po na kayo po bumisita po sa kanyang channel. And at the same time also si Sir Larry, the same po din po gawin nyo na subscribe him also as lagi po na siya nag-live stream po si Kabsat or Larry Mix Vlog. Subscribe po sa kanya. Tulungan po natin po si Sir Larry. Okay? At yan din po si Mama Revic Perez na talagang napakabait. Talagang napapalipad yan sa akin every month. So ma'am, thank you for Mama Marivic Perez, patuloy na support, kaya po inyo po siyang bisitahan. Please subscribe to our channel too. Okay? At the same time po ang aking kapatid na si Kalibangan Official, supportaran niyo rin po, subscribe him also sa kanyang channel. Okay? At ganun din siyempre, huwag kalimutan po ang aking second channel. Malapit na rin po mag-monetize, pero siyempre kailangan po ng watch hours. So please subscribe my second channel dahil dito na po natin nilalagay, post ang lahat mga video patungkol po sa aming ministry. So please subscribe po na aking second channel. Okay, this time we are here right now to listen the video reaction from SMNI na report nila po na patungkol po dito. Ating po pakinggan at unawain natin dahil po napakahalagang bagay na mayroon po tayong nalalaman patungkol po sa nangyari po sa ating former president. Okay, so let's go and let's see what is the needs to para makauwi po ang ating former president. Nagbabala po ang isang dating opisyal ng Malacanang hinggil sa pahayag ng Department of Justice na may tuturing umunong moot and academic na ang writ of habeas corpus petition ng magkakapatid na Duterte para sa muling pagpapabalik sa kanilang ama na si former President Digong dito sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Sal Panelo, ang ganitong pananaw ay maaaring magbunga ng masalimuot na epekto sa batas, soberanya at karapatang pantao ng bawat Pilipino. Si Carlo de la Peña sa detalye.
Nagbabala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na maaaring magdulot ng mapanganib na precedent ang pagtrato sa inihaing writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang moot and academic o walang bisa. Aniya, kung pahihintulutan ito, tila kinikilala ng gobyerno ang isang iligal na proseso bilang katanggap-tanggap, isang hakbang na maaaring makaapekto sa integridad ng ating sistemang panghukuman at sa karapatan ng mga Pilipino sa makatarungang proseso. Pag yan pinatupad natin yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang illegal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin nang hindi tayo dumaraan sa proseso. Ito ay matapos magbigay ng pahayag ang Department of Justice na maituturing na moot o walang bisa ang inihaing petisyon ng magkakapatid na Duterte para maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya ay nasa kustodiya na ng International Criminal Court o ICC. Sabi ni Panelo, obligasyon pa rin ng gobyerno na sundin ang anumang utos ng korte at gamitin ang kapangyarihan nito upang mabawi ang dating Pangulo mula sa ICC at maiuwi sa sarili niyang bansa. Sapagkat ang ating bansa ay isang sovereign country, meron tayong kapangyarihan, meron tayong kalayaan, may sistemang pangligal, meron tayong mga kakayahan, kapangyarihan, upang gamitin natin, upang kunin uli natin ang isang Pilipino na mali ang pagsuko natin sapagkat kahit saan tingnan nyo. Tingnan mo sa Ligang Batas, mali. Tingnan mo ang Rome Statute, mali rin ang ginawa nila. Tingnan mo Extradition Treaty, mali pa rin. Tingnan mo yung 59 provision nila, mali pa rin. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Panelo na kikilos na ang Korte Suprema upang agad na maglatag ng malinaw na gabay sa gitna ng isang pambihirang sitwasyon na ayon sa kanya ay may malalim na epekto hindi lamang sa umiiral na batas kundi maging sa pambansang soberanya at karapatan ng bawat Pilipino. Partikular na tinutukoy dito ang usapin pagdating sa pagbibigay proteksyon sa mga mamamayan laban sa posibleng pang-aabuso ng kapangyarihan ng ehekutibo o ng dayuhang entidad. Matatanda ang laman ng petisyong inihain ng mga magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema kung paano naging iligal ang hakbang ng sangay ng ehekutibo laban kay dating Pangulong Duterte. Nakasaad rin dito na hindi ito maaaring gamiting dahilan ng mga respondent o mga inirereklamo para iwasan ang pananagutan sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Yun po na narinig natin yung talagang naging klaro sa akin ay ang Supreme Court yung may susi na para makakauwi po ang ating former president. Kaya lang naging problema, alam naman po natin na parang mayroong di magandang amoy na nangyayari po sa ganitong sitwasyon. At nakakalungkot talaga sa mga ganitong pangyayari na nagyayari po sa ating bansa, lalo po sa ating former president ay pati yung na-file na petisyon po ng magkapatid na mga anak ni former president ay parang maging walang bisa yata nakakalungkot ito sa pangyayari, pero alam natin at sabi nga ni Attorney Panelo na ito yung susi ito na para maka-uwi po si former president sa Pilipinas. So kung ipaglalaban po ng Supreme Court, panoorin po natin yung panahon ng nakaraan ng Senate hearing na nitong last Senate hearing na sa Senado kay Senador Amy Marcos at kay Senador Bato kung ano pong ilang concern po sa ating former president, usap na kung pwede pa uwiin. Sige, panoorin po natin ito. Depende sa nature of the crime or the... So nasa policy ba ninyo na iuwi rin natin si former President Duterte?
Well, it's Hindi, sa general rule, inuuwi natin lahat ng Pilipino, di ba? Talagang kung ano-anong ginagawa natin, nakikisuyo, naninikluhod, nag-aambag-ambag para makapag-ipon ng pera, lahat na ginawa natin para maiuwi. Ito, tinangay sa labas. Iuwi ba natin? Well, for sure, definitely we will provide whatever assistance we can kung i-request the President. And of course, here it's slightly different kasi this is ICC. It's an international organization. But certainly Ang lahat pagkalam ng ko, yung Davao City Council nagpasa ng resolusyon na iuwi. well, A-actionan ba yan ng DFA, ng DMW? Alam ko, na-actionan ninyo lahat eh. pero the ICC ito eh. Yeah. Well, This is Well, madam, pag nag-uuwi tayo ng Filipinos, kailangan may court, may court na release ng Wala court. namang court yung sa Qatar na 17, di ba? Yes, but- Pinakiusapan, pati yung kay Mary Jane Veloso na pakiusapan, wala namang court order. Senator, this is slightly At different. saka marami na nangyari ng nakaraan. Nakikipag-usap tayo, nagbabayad tayo, talaga naman na nakikisama tayo maigi para lang maiuwi. Well, number one, ang embassy natin nakatutok talaga dun sa whatever help we can give. Pero ang problema nito, ang kaano natin dito is the ICC, which is a court. So it's a little bit different from dealing with a government normally. So I think we are entering into a new area. Mahirap magano eh. Who will we appeal to? Sa ICC, we can only appeal to the judges. Another problem we also have is hindi na tayo member ng ICC. So technically, we do not deal with the ICC directly. And they will not recognize our government also. Ang hirap nga dyan, sir, is that you are not dealing with the ICC directly, but you are dealing with the Interpol with the same subject, yung warrant pa rin na galing sa ICC. So, Bakit hindi gano'n? ba pwedeng- Yung hindi- warrant kikilalanin, Hindi ba pero pwede- yung pagligtas hindi. Hindi ba pwedeng pabagsabihan ang Interpol na sorry, hindi na namin na-recognize yung jurisdiction ng ICC. So hindi namin yan pwede ma-effect yung warrant ng ICC dito sa aming jurisdiction. We have to stand as a nation. Yung ibang bansa, ganun ang ginagawa eh. Ibang bansa, ganun ang ginagawa. Hindi kami membro dyan. Isnab namin yung warrant ng ICC. Pero ginagamit natin na very lame excuse yung ating commitment sa Interpol. Na napakadali lang naman i-explain sa Interpol yan na hindi namin kayang gawin yan. Kasi hindi namin na-recognize yung ICC dito sa aming bansa. Tayo pa nga mismo naghatid doon sa ICC. Kabaligtaran nga eh. In other kag tayo, if we are the requesting party, tayo ang sumusundo ng suspect doon sa ibang bansa na pinaaresto natin. Pero in this case, ICC or Interpol, as you said, sila ang requesting party. Ngayon, dapat sila nagsundo kay President Duterte dito. Ngayon, tayo pa ang naghatid doon. Masyado man tayong eager na ihatid siya doon. For what reason? Anong reason? Bakit ganun? Tayo pa naghatid. Hindi ba tayo makahintay na pupunta dito ang Interpol? Kukunin siya dito o yung ICC? Tayo pa naghatid doon. Masyadong hindi ko ma-gets yung kung tayo Pilipino, bakit natin ipagkanulo yung ating kapwa, isa pang presidente, dating presidente, ipagkanulo natin sa mga dayuhan. Ay yan ang bagay na hindi ko talaga matanggap-tanggap. Ako magpapakamatay ako kahit na kriminal yan, na basta Pilipino, kung agawin dito sa ating bansa,
Kababayan ko yan. Kailangan protektahan ko yan. Mapagpakamatay ako. Pero tayo, instead na protektahan yung ating kababayan, hinatid pa natin doon silver platter. Napakasakit po isipin na, Madam Chair, para tayong hindi mga Pilipino nito. Ang hirap. Yung mga tao tuloy, kung kasi alam nyo, impact nito, no, kung baliwala lang itong issue na ito, you can just imagine thousands of Filipinos all over the world ay nagpapalabas ng kanilang saloobin, sama ng loob, bakit hinuli si Pangulong Duterte. Okay lang kung hulihin. Dito natin dalhin sa ating bansa, dito natin itry. Pero dinala pa doon, hinatid natin doon. Anyway, there are underlying reasons why this happened. At ako talaga, gusto ko talaga magpaka-Pilipino. Tell me, kung sino diyang Pilipino na gustong kunin ng banyaga at ako mismo magpakabatay para dipisahan ko yung Pilipino niya na hindi galawin ng banyaga. Sana ganun ang pag-iisip ng bawat Pilipino. We have to protect our own. We have to protect our race. Hindi yung ating ipagkanulo doon sa mga banyaga. Thank you, Madam. Alright. Nakita natin, no? Napakinggan natin yung sa Senate hearing that sabi nga ni Amy Marcos ay kung maaari po pwede pa makauwi o mapauwi ang former president. Mabigyan ba ng paraan yan na siya ay makakauwi? Pero parang wala no? Talagang wala na. At si Senador Bato ay talagang nalulungkot sa mga nangyayari nito. So, tandaan po natin na just only by prayer at sana'y kung ano man ang sitwasyon ngayon, mananaig pa rin ang katotohanan, di ba? So, ati pong huwag po natin kalimutan, no? Malapit na rin po ang halalan at maybe this time siguro next natin pag-uusapan ay patungkol po sa darating na halalan. Ganit po sa pag-support ngayon ni Vice President Sara Duterte kay Amy Marcos, Senador Amy Marcos, at kay Senador Amy, Senador Camille pala. Ito pa ating pag-uusapan next nating video. Dahil sa itong sitwasyon ngayon sa ating video reaction ko, kahit ako po'y parang only the ICC will face o harapin at yun nga ang ating hiniling. Sana po'y makakawi pa rin po sa ating former president. Pero kasi siyempre ginawa na yan ng ating government, pero wala na tayong magawa. At hindi po natin hawak ang kanilang mga desisyon at kanilang isipan. So sabi nga ni Panilo na sana po ay yung makakatulong. Yung susi lang talaga dito ay yung Supreme Court. Pero kung hindi po gagalaw yung Supreme Court ay wala pong mangyari. Kahit po si ating Senador Amy Marcos ay Senador Bato ay ginagawa na rin po nila paraan. Kinakausap nila kung pwede mapapauwi o ano pang pamaraan na papauwiin, kasi ang ating mga OFW na manangyari po doon may nakulong at mga sitwasyon di maganda sa ibang bansa ay napauwi po ng ating government. At narinig naman po natin na kahit po sa Canada ay nag-sponsor po si Senador Amy Marcos para po makauwi. At kaya po ay nakikiusap din ating mga senators na sana po ay mapauwi po ating former president, pero according to them parang wala chance po.
sa secretary ng DFA. So sana naman ay ating pong tutukan ito. Huwag po tayong pumikit, huwag po tayong mawalan pag-asa, kasi po ang ating OFW ay nakikipaglaban po yan. Talagang grabing pagmamahal nila po sa ating former president. So ano pa kaya sa atin dito, di ba? So babawi tayo, babawi yung Filipino na support. I know hindi naman po lahat ay nagiging kasi dalawa naman talaga dito ngayon nangyari na grupo sa kabila ng former president at sa kabila po ng Marcoses o kay BBM. So kaya lang nakikita naman natin ang katotohanan. Ayan po ang ginaklaro ko nga, hindi po ako Dutertarian, pero sa nangyari po kasi sa ating Pilipinas hindi po talaga maganda. I'm not agree what happened po sa ating former president. So I'm gonna support to also him na dapat po siya ipawi. Si Senator Bato pa ay kampihan po natin ang ating mga kapwa Filipino saan man tayo naroon. Okay, so yun po. At kaya hanggang dito na lang po, at maraming salamat po sa patuloy pong suporta sa aking channel. Kaya po huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe. At always be comment ano pong inyong saloobin at pananaw dito na makakauwi pa ba ang ating former president sa Pilipinas. So again, maraming salamat po, and see you again sa ating next video patungkol po sa pag-support ni Vice President Sara Duterte sa kay Senador Amy and kay Camille. Okay? So Camille Villar na tumatakbong senator po. So marami po kasing nag-reaction, 50 parang nahati yung pag-support dito. So pero sabi naman po kasi ng ating former president na hindi naman po siya salita, pero kung hindi po suportahan, sabi niya po kalimutan niyo na lang ako. Ibig sabihin, kailangan po talagang suportaran ang dalawang nirekomenda po na ating Vice President. So I'm gonna support them. Sa inyo po, depende sa inyo yan. Pero ako ay for the former president asking to help, because may punto po sila kahit po si Attorney Panelo ay ano po ang kanyang ang gusto ni ating Vice President. So, that's it. Kasi si Panelo dati ay talagang grabing attack niya kay Senador Amy. Pero ito na po ang sinabi po ni Vice President Sara Duterte. Kailangan po suportaran niya na introduce na po. So anyway, this is Share Story Ronnie Harabel, or Pastor Ronnie Harabel, na patuloy pong nandito sa inyo maglilingkod sa ating pinag-usapan lagi patungkol sa mga sitwasyon na nangyari sa ating bansa. Okay, so again, maraming salamat po, and see you again for the next video po, and God bless everyone. Bye bye.